Simon, kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Miguel, Maria, Juan at Berto at Ana. Nais nilang matikman at bumili ng tinapay ni Mang Kanor. Simon, huwag tayo magpahuli. Baka maubos ang tinapay ni Mang Kanor. Tama si Miguel, ang tinapay ni Mang Kanor ay isang himala sa panlasa. Sige, paborito ko rin yun. Tara na. Sabik na silang matikman ang mga tinapay ni Aling Celia, kaya't dali-dali sila pumunta sa tindahan nito. Bumili na si Simon at ang kanyang kaibigan, kaso sa isang sandali, ang katahimikan pagkatapos. Tara na. Tara na. Simon, ang pitaka, nawawala. Lagot ka kay Aling Rosa. Mag-aalburuta ang bulkan ng kanyang galit. Ano? Parang bula na naglaho. Rosa, may nakita po ba kayong pitakang itim? Ha? Nawawala? Hanapin natin ang nawawalang pitaka. Kaya mawawala ng pag-asa. Ang pagkakaisa ay susi sa tagumpay. Mang Kanor, Aling Celia, ano pong nangyayari? Nawawala ng pitaka si Simon. Totoo ba yung Simon? Oo, yari na naman ako kay nanay. Mga nandito. Ayun! Nakita na ang pitaka ni Simon. Di niya alam, pagbagsak nito, nasipa niya pala. At dito, natagpuan na ni Aling Celia. Aba, himala, ang pitakay ligtas. Umuwi na si Simon at sinabi ang pangyayari na naganap sa kanyang nanay Rosa. Wala kanina ang aking pitaka. Isang misteryoso nga, pero natuto na sigurong maging maingat. Ano nga, Simon, alam mo, ang iyong alaala ay parang ulap. Minsan madilim, minsan maliwanag. Ang aral ng kwentong binatang may ulap na alaala ay ang kahalagahan ng pagiging maingat at ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pag-aalaga. Kahit na madalas nakakalimot si Simon, natutunan niya na ang pagiging maingat at mapabagsid ay mahalaga upang maiwasan ang pagkawala ng mga bagay-bagay.